Paano kung si Luffy ay naging isang villain sa mundo ng One Piece? Hello and welcome sa ating channel. Bali sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang what if maging isang villain itong si Luffy sa mundo ng One Piece. Ano-ano ba ang mga pwedeng mangyari pag naganap ang bagay na yun at ano ang magiging takbo ng kwento pag nangyari yun? Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang video na ito ay isang fan-made theory lamang. Ang mga ideya, eksena, at senaryo na mababanggit dito ay hindi opisyal at hindi parte ng totoong kwento ng One Piece. Isa lamang itong theory o what if, na ginawa para sa kasiyahan at pagdiskusyon ng mga kapwa fans. Pero bago nga muna ang lahat-lahat, bago natin simulan ay baka naman pwedeng pa-hit niyang subscribe button bilang suporta sa channel at i-click ang bell para lagi kang ma-update sa daily uploads natin. So simulan na natin ang current adong topic na to. Si Monkey D. Luffy ay kilala bilang isa sa pinakaminamahal na protagonist sa mundo ng anime. Masayahin, makulit, matapang, at palaging nasa panig ng tama. Pero, sa isang alternate universe, paano kung ang kwento ay hindi tungkol sa isang bayani? Paano kung sa halip na maging simbolo ng kalayaan at kabutihan, si Luffy ay naging simbolo ng takot at kapangyarihan? Para maunawaan natin ang kalikasan ng isang villain Luffy, kailangan nating magsimula sa simula. Sa canon timeline, si Luffy ay namulat sa ideya ng pagiging pirata dahil sa kabutihang ipinakita sa kanya ni Shanks. Siya ang naging inspirasyon ni Luffy ang naging dahilan kung bakit ang pangarap niya ay puno ng kalayaan, hindi kasakiman. Pero, paano kung si Shanks ay hindi naging mabuting impluensya? Paano kung imbes na iniligtas siya mula sa Sea King, ay napatay si Shanks sa harap ni Luffy? At sa halip na respeto at paghanga, ay galit at puot ang lumago sa puso niya. Isipin mo, isang batang Luffy na puno ng trauma, nagising sa katotohanan ng mundo kung saan ang mahina ay ginagapang, at ang malakas ay naghahari. Doon nabuo ang isang bagong pangarap, hindi upang maging Pirate King, kundi upang maging pinakamakapangyarihang nilalang sa buong dagat. Hindi para sa kalayaan, kundi para sa kontrol. At sa kanya namang paglalakbay, si Luffy ay naging sakam sa kapangyarihan. Nang makain niya ang Gomu Gomu no Mi, agad siyang napuno ng ambisyon. Ginamit niya ang kanyang mga abilidad para mang-api, manakot, at mang-uthot ng mga isla. Sa halip na tumulong sa mga oppressed tulad ng ginawa niya sa kanan, sinamantala niya ang kahinaan ng mga ito. Ginamit niya ang kanyang lakas para gawing alipin ang mga tao. Mula East Blue hanggang Grand Line, ang pangalan ni Luffy ay kinatatakutan, hindi kinakatuwaan. Imbes na isang barko ng pagkakaibigan, ang kanyang barko ay naging mobile fortress ng takot. At hindi siya naglalayag para sa kalayaan, kundi para sa kupi ng buong dagat. Ang Straw Hat Crew sa canon ay isang pamilya. Pero sa villain timeline, sila ay hindi kusang sumama kay Luffy bagkus pinilit, tinakot, o inalok ng kayamanan at kapangyarihan. Zoro, isang dating bounty hunter na natalo ni Luffy at ginawang personal executioner. Nami, isang navigator na inalipin para maglingkod bilang tagahanap ng kayamanan at isla. Usopp, ang propagandist, ginamit para lumikha ng mga kasinungalingan na nagpapalakas sa reputasyon ni Luffy. Sanji, pinilit iwan ng Baratie matapos sindakan ni Luffy si Zeph. Naging tagapagluto ng kanyang armada ng kadiliman. Robin, hindi nagtiwala pero nanatili dahil nakita niyang si Luffy ay maaaring magbigay ng kasagutan sa Poneglyphs, kapalit ng kanyang kalayaan. Isang grupo na hindi batay sa tiwala o pagmamahal, kundi sa takot at pangangailangan. Habang lumalawak ang kanyang kapangyarihan, binuo ni Luffy ang tinatawag niyang New Age of Piracy. Sa panahong ito, wala ng neutral zone. Lahat ay kailangang pumili maging kaaway niya, o yumuko sa kanyang pamumuno. Sa halip na kalabanan ang world government para sa kalayaan, sinakop niya ito para gawing personal niyang imperyo. Tinayo niya ang sariling bersyon ng marine mga sundalong pirata na sumusunod lamang sa kanyang batas. Ang mga dating kaibigan ay naging rebelde. Ang Revolutionary Army, pinamumunuan ni Dragon, ay nagdeklara ng digmaan laban sa kanyang sariling anak. At si Blackbeard, siya lang ang natitirang hadlang. Sa kanilang banggaan, halos mabura ang kalahati ng New World.
Ngunit sa huli, si Luffy sa kanyang evolved form na Gear 5, ang Evil God form ay nagtagumpay. Ang Gear 5 sa canon ay masayahin, parang cartoon, isang refleksyon ng kasiyahan ni Luffy bilang isang tunay na free spirit. Pero sa alternate timeline, ang Gear 5 ay naging isang corrupted form ng Sun God Nika. Sa halip na iligtas ang mga inaapi, ginagamit niya ang kanyang malupit na lakas upang manipulahin ang realidad. Nababaluktot niya ang batas ng kalikasan para sa sariling interes. Ang kanyang tawa ay hindi na masaya, kundi baliw. Ang kanyang ngiti ay hindi na masigla, kundi mapanganib. Sa form na ito, si Luffy ay naging higit pa sa isang pirata. Isa na siyang Diyos na walang pakialam sa tao. Isang halimaw na hindi pwedeng pigilan. Sa gitna ng takot at kawalang pag-asa, nabuo ang huling revolusyon. Sina Dragon, Sabo, at ang mga dating Straw Hat na tumalikod sa kanya, nagsanib puwersa. Isang huling pag-atake sa mismong base ni Luffy sa Raftel ang isla na ginawa niyang trono. Ang labanan ay makasaysayan. Bawat hakbang, bawat suntok, ay may bigat ng buong mundo. Sa dulo, si Luffy ay hindi natalo sa lakas, kundi sa alaala ng dati niyang sarili. Habang nakikipaglaban kay Sabo, biglang pumasok ang alaala ng masayahing batang si Luffy. Doon niya naisip ano nga ba ang tunay niyang pangarap. Pero, huli na ang lahat. So dito na nga muna natin puputulan ang video natin patungkol sa video na ito, at uulitin ko teorya lamang ang mga narinig nyo na binanggit ko sa video na to, kumbaga fan-made lang talaga at hindi kailanman nangyari sa series ng One Piece. Pero kung nagustuhan mo man ang ginawa kong video ay baka naman maaring pa-hit niyang subscribe button para masuportahan naman ang ating channel at wag mo na din kalimutan na i-click yung like at bell para ma-update ka sa mga daily uploads natin. So hanggang dito na lang, peace out.